magandang umaga po sa inyo lahat. Nandito naman po tayo sa ating bagong pakikibaka sa baryo na ito. Dito po ay meron po tayo ditong hinuhukay na natungtungan nila nung araw. Itong mga taon na ito ng kabataan nila ay nandito po yung kanilang hinuhukay na parang batong malaki daw na kasing laki ng pansyon. Parang libingan daw o ano yon kung sa Tagalog ang pansyon ay nandito raw po yung kanilang kinuha nung araw na maganda. Kasi po nung araw ito ay yan po ay ngayon po ay ginawa na lang po nila yan, tsaka ito, yan, tsaka po ito ay ginagawa po nilang kuhanan ng tubig po papunta sa baryo. Ganyan daw po ang uso dito. At yan po ay ginagawa nilang tubig sa baryo. Kaya, pero po nung araw, ng mga bata po ho, itong mga taon na ito, ay nandito po yung kanilang tungtungan. Tuwing sila ay maliligo o maglalaba, dinadayo po nila talaga ito dahil malakas daw po ang balong dito. Dito rin po nila nakukuha yung kanilang mga konting inumin o panlaba kung ano, dito sila umiigib. At natandaan pa po ng mga tao na ito, magpipisa na ito, yung kanilang palang batong tinutungtungan dito ay bakit ganon? Parang pansyon o parang kwadrado na ang haba ay 2 metrong mahigit o 3 metro at ang lapad po ay 1 metrong mahigit at kulang 2 metro daw. Pero ang lalim po, ang kapal ay hindi na po nila nabanggit sa akin kung gaano. Kaya sabi ko, ay hukayin namin, testing namin. Tinesting naman po natin, dala natin itong ating mga gamit na ito ay accurate po na nandyan pa yung bato at may na-detect tayong konting sign ng diamond at gold. Kung totoo po yun ay talagang gawa ng Hapon, ay swerte po tayo at madadali po natin yan. Ito po ay magandang lugar na ito dahil kaya lang kaya lumalim ng ganyan ay magmula po kasi sa ibabaw nito ay nasa 3 metro pa ang lalim niya, ang ibabaw. Ayun po sa limitaw dito sa ating gamit na yan na-detect niya na nasa 3 metro pa yung tuktok lang o kaibabawan lang ng bato at kasi po ito ay naguhuan ng lupa. Magmula po sa bundok na yan ay gumuho na po yung lupa papunta po dito sa baba na ito at yung iba naman po ay galing sa gawin na ito na gumuho tuwing uulan o babagyo at kung anumang kalamidad ang meron ay unti-unting natatabunan hanggang sa ang ginawa na lang po nila ay ginawa na lang po nilang tawag sa Ilocano ito ibubon yung balong yung gawang bagong balong nila. Yan ang kanpo nila. At ngayon ay napag-usap-usapan nga po nito magpipinsan na ito na tignan kung ano ang talagang meron doon sa balon na yon, sa bato na yon at ang malaman kung ano yon ang nilalaman. Ito po ang kumbaga ay pangalawang araw, nung unang araw po namin ito ay dinetect lang po namin ito at nilinis po namin yung buong paligid na yan. At ngayon lang po ang ikalawang araw ng paghuhukay. Nung una po ay meeting lamang at napagkasundo-sundan po nung pipisan nito nasa din ng parang nakamana ng lupa na ito na sige tignan, hukayin, wala naman pong mawawala at wala naman pong masama kung subukan. Pagka meron, swerte po tayo. At kung wala, ay talaga pong gano'n, parang nilinis na lang nila itong kanilang balong. Ayan po. At hintayin na lang po natin yung ating susunod na episode kung paano ang ating gagawin at kung ano pong mangyayari sa atin. Total magaan naman po yung ating medyo malambot talagang hulog lang sa taas. Gumuho lang po. Ayan. Mahuhukay po siguro to ng mga 3 metro dahil malambot lang naman po. Wala namang batong malalaki na kasamang gumuho galing dyan sa taas na yan. Galing sa taas na ito. At iba naman pinanggaling na rin doon sa taas na sama na nung agos ng tubig pag malakas ang ulan. Ayan, hintayin po natin ang susunod na mangyayari. Ayan, dito po ay lumitaw na yung ating isang sign na nagtuturo dito sa ating hinuhukay na ito sa lugar po ng nicho. Ako pala. Yan na yung isang parang pangil niya na lumitaw na po na nakaturo
sa isang sulok. Kaya lang po nung kasing nakita nila yan ay hindi ko na po nakuha ng video. Nung inyahon na lang po nung kasama ko na tinuro sa akin na may nakuha daw siyang ganyan ay andyan na sa ibabaw. Kaya hindi ko na po na unang sa baba Ay, kung nalimitaw ng anong kwan. posisyon niya sa ilalim. Lumitaw ng ulo Kung ng dalawa bato. na to ang nakakuha Ang kasi batok ng batong hinahanap nila. kaya busy-busy sila sa Nakalabas na. pagpapala kaya hindi na po nila Butal lang naiikot ng sa akin tubig at bago pinapatak ityahon. na ngayon. At hindi rin po naman Nililimbutan nila na kasi ng akalain daw na ganyan yan dahil Yung kanyang balon, yung tubig ng balon, may tubig. natapon na dyan. Akala doon nila Pero ay yung ordinaryong likod, bato lang yung ibabaw kanilang ng inyahon. batong Kaya malapad na hindi na, sinasabi ay okay lang andyan po na, yun. nakakapa na Total nila. naituro naman nila sa akin Nakukuha kung na saan sa daw po may nakaturo paa yung ng tao na yan. at yung pong Andyan na yung kalakihan ng bato bilog na na yan ay hinahanap nandun namin. po sa may nakaputing Kailangan damit at ng kwan. yung pinakatulis po ng bato Hanggang na yan ay bukas nandito siguro sa may ay gawing ilitaw na lahat dekoratong yan. nakapula. Oo, pinayam ka na yan. Ito rin At po yung kwan. kung mabubuksan, sa kung akin na mabubuksan na ganyan, lahat, sila ilitaw ay lahat yung bato na yan. Ay nagtsatsaga basta sunod naman na araw na ay at drillings talagang naman. nakitiwala sa atin sa mga gamit Hindi po drill naman natin na siguro. AKS at yung ating Kaya dowsing rod na nakuha konting kay tsaga-tsaga na lang mga kaibigan, brother mga kapatid. Kanjiken makukuha ay na. pinagkakatiwalaan Lapit na po natin nila at sila madali at bilib na lumitaw na bilib sa yan, mga kwan. gamit na yan. Ibabaw Kaya po nung sila kahit parang yung mga edad pansyon ay na masisipag sinasabi at nila nagtsatsaga po talaga na bato. may Hanggang makukuha. kung lilitaw yan, At sila naman po sila nawala na ang katawan naman ngayon yan. sabi, ang pansyon na yan. Ang bukas pansyon, ay malilinis ang yung paikot nakita nila at dyan ay isang mahanap na natin kung may butas o mahaba anong na sign na may nakasulat kalapara sa ng katawan. konti. Ang Okay. kwento nila sa akin, kaya ako Dagdag naman na po ay naman tayo. nagpusiging pumunta rin dyan kahit po napakalayo ng lugar na Kasamang ito. nakuha niya na itong Dahil ito po ay napakagandang ito na nakaturo dyan. dating talagang kabulundukan na dyan sila nag-iigib ng tubig at naliligo na sila yung mga kabataan pa. Kaya tandang-tanda po nila yan at ngayon lang po kasi limitaw sa mga panahon na ito, yung panahon ng treasure. Ayan. Kaya ngayon lang po nila uli naalala yung mga bagay na yan. Katulad nga po niya, nahukay na at lumitaw na po yung hindi lang po natin makita yung magandang sign kung lumitaw sa baba na talagang parang ipin na sunod-sunod. Yan po at ginagamitan po natin siya ng ating Japanese wad para matukoy po natin kung nasaan yung pinaka-point niya, pinaka-sentro nung dapat nating laliman nang madali po natin ng maganda. Siya nga po pala mga kaibigan, mga kapatid, ako po sana humihingi ng tulong sa inyo na mag-subscribe po kayo at mag-like sa ating video. Sa lahat po ng video natin na mapapanood nyo ng Lakay AD TV, ay mag-like po na mag-like. Yan po ang katulungan natin at saka po subscribe at ang notification bell po natin para lagi po tayo updated sa ating mga bagong video. Ayan po, ang katunayan na napakaganda po ng upgrade ni Brother Kanjiken sa ating kwan. Pinalakas po niya ang ating Japwad na nilagyan niya ng anti-decoy. Talagang ibang-iba daw po ito sa lahat ng kanyang ginawa dahil ito talaga is powerful po talaga. Hindi niya na nadidetect yung mga decoy, yung mga kumbaga sa Ilocano tawag doon yung pila. Yung pila na tawag naman sa atin ay clay. Ayan. Talaga pong napakaganda po nung bagong upgrade na binigay sa atin ng ating kaibigan si Kanjiken. Ayan. Shoutout sa iyo, brother. Ayan po. Ako po talaga natumbok niya. Ayan. Talagang iniikutan po ng gusto at napatunayan po na talagang meron. Sabay po natin gagamitan sa ng Black Hawk 3D natin. Na made in Turkey po yan mga kaibigan, hindi po yung katulad ng sinasabi nyo na made in China na ibang-iba po itong gamit ko na ito at ito po ay talagang sa Japan ko pa po in order nung doon po ako nagtatrabaho pa ng mga panahon na yon, kaya po hindi pwede ako mapeke na yan ay gawa ng China dahil po ako ay matagal na nagtrabaho sa Japan. Kung kahit na po tingnan po natin sa ating mga sa record ko po sa ating 1992 sa Japan na po akong tatrabaho hanggang year 2024. Ng 2024 ay ng January ako po umuwi na ng Pilipinas. At dito na po ako nagsimulang pagpatuloy ang aking naiwanang trabaho nung araw dahil ako po ay nagsumikap na makabili ng talagang mamahalin mga gadgets na yan na nagaling po sa ating sweldo kung tayo tatrabaho sa Japan. Kaya hindi po tayo pwedeng masabi na lahat ng gamit ko ay China. Yan po ay talagang made in Japan at made in Turkey.
Tayo ang takwa. mga gamit ko Oh, yan po na na yan. pagigiran na kita. Isa lang po ang, dalawa lang po ang ginawa. Kita host Gamit ko the dyan ang jay made in the o Philippines. kagamiyay. Ang po The jay. pinagkatiwalaan kong binili natin kay Brother Kanji Ken Ipalas na mo ako. Japwad. Napakwak, Dalawa pinakok po niya. Japwad sa po Ayan. telescopic Japwad, yung pong isang na Oh, parang pinariwan antena nila. na ginamit. Palasa Saka yung po yung ikwa. ginagamit nating mahaba na yan. Saksak. Nakikita naman po ninyo sa video natin. At yan po ay talagang pina-upgrade ko po sa kanya, pinadala ko ulit, pina-upgrade ko po at At dati napakaganda po na pag naging silpo, resulta. Dati pag silpo, Maraming siya, brother. Jay drawer ko. Jay kwarto Kung mapapan mo sana ito, kayo matutuwa sa ganda ng iyong Dati pag upgrade. silpo jay. Noon po ay Ginatang ko pati na kasi yun, mga pag kung silpo, ano-ano radyo. ay nadidetect niya kasi nga po nasira yan noon at humina ng konti yung kanyang anti-decoy. Ngayon naman po ay napakaganda at napakalakas na. Ito po ang nakuha doon sa unang pangil. Sa unang panga, nung tinanggal nila po yung limito po, parang ipin po kasi na sunod-sunod na bato yan. Doon sa baba, yan po, yan sunod-sunod po yan na parang ipin. Ito pong sa banda rito, sa malapit sa kamay ng lalaki na ito ay, yan po yung nilabasan at tinanggal. Ay, dyan sa lugar na ito, yung pong puso na yon na tinuklap. Kaya ang sabi ko ay wag mo nang sanang tanggalin lahat yan dahil maganda senyalis yan. Kumbaga ay nasa loob siya ng bunganga. Yan, nandyan po yung heart sa lugar na yan. Yan po tinanggal. At yung item po na hanap natin ay nasa loob siya ng bunganga. Ayan po. At yan po yung mahaba nun. Yung po yung pinakapangang ipin kumbaga sa loob. Ayan. At yung pangil po niyan ay nandun po nakasandal sa kwan. Sa may hollow blocks. Hindi lang po kasi mahusay ito at yung humahawak ng camera. Kaya hindi po natin masundan ang dapat nating susundan. Kung hindi, madadaanan na lang po nating video. Yan po yung heart na nakuha doon sa isang ipin po yan. Nung nandun sa loob. At ayan po yung ating mga kasamahan. Medyo nagpapahinga na ng konti at parang sumasakit na ang braso sa pagbabaret at matigas na po kasi sa loob ng bunganga ng ating kwan. Lumilitaw na po kasi yung parang lecho. At ito na po isang kaibigan natin napakasipag maghakot ng nilalagay sa kanyang timba. Ayan. Ganyan po ginagawa. Oh. Hindi na po pala ang ginamit, kundi kwan na rin. Timbang plastic na rin po ang ginamit na pangkon sa bunganga at mga pino-pinong matitigas na kwan po yan kasi pila kung tawagin dito ay clay na matigas. Ayan. Napakasisipag nila mga kabata. Kung mga kumilos yan kahit may mga edad, maliban puro sa nagtitimba na yan, yan lang ang isang batang kasama namin. Ayan. At lahat ay may mga edad na. Ayan. Ganyan po ang kilos nila mga kaibigan. Hindi yan pala, hindi ka dahil yan ay hindi na po kaya ng pala dahil maliliit na at Saka makita may tubig po kasi. Kaya tiba ang ginagamit para pati tubig ay mahakot na malimas, kumbaga sa Tagalog. Yan. Ganyan po. Nagandahan naman po, kaswertihan. Yung pong ilalim na yun ay hindi naman madulas. Kahit puputik siya o ano, hindi naman po madulas. Kaya hindi po sila tatapot. Hindi tinitignan ng tinatapakan. Tuloy-tuloy na po. Kumbaga po ay kung napapansin lang po namin o napapansin sana makasamahan namin na napakagaan nilang kumilos diyan sa lugar na yan. Ang ibig ko naman po sabihin ay ibibigay po talaga. Ayan po yung bato na kumbaga ay pinakapanga bago po lumitaw yung mga ipin na yan. Ayan. Nabungi na po at tinanggal po kasi yung heart. Ayan. Inalis po kasi yan doon. Ngayon, nung pong nagtagal ng konti, hindi ko na rin po napan dahil lumabas ako, ay nakuha nila ito doon sa malapit doon sa pangang sinasabi ko po na yon na diyan po pala nakaturo. Ayan. Diyan po naman ay nakapaibabo. Ang unang nakuha pa pala yung uling. Yung uling na yon bago nila nakuha yung bato na yan. At na-hits po namin dahil yung bato na ay nandiyan na po yan. Diyan na po napapatunay yung susong nakadikit na yan diyan. Hanggang po sa loob yan, nakadikit yan. At yan po ay simento. Hindi po yung bato. Yan na po. Yan na po ang hits na hinahabol namin. Yan na po ang hinahanap namin. Kasi, nung po nga bumaba na ako doon at tinitake ko na uli, ay wala na pong detention sa baba nung inahon namin yan.
At nung inulit ko pati miski na ating japwad ay hindi na rin po gumana sa ilalim sa loob ng butas. Kaya kinuha namin pa-up. Ang sabi ko na noong hindi na gumana ang ating black hole 3D at hindi na rin gumana ang ating japwad, sinabi ko na pa-up na tayo. Ito na ang hits natin, kaya yan na po at pinakita ko na nga po na ito na nga siya. Lahat po ng sign na suso na nagpapatunay na siya na yan, treasure inside na. Yan, ganyan pong posisyon. Yan, yung heart, yung uling, taka yan pong item na yan na nakadali namin na yan, yung binog na bato na yan. Yan na pong pinakuha namin. Maraming salamat po sa mga makapangyarihan sa lahat at tayo pinagpala ng ganitong kaligayahan. Salamat po, Panginoon. Amen.